Once again, welcome po sa ating online service at muli natin i-welcome ang the Lawen family to take charge of our program. So, happy Sabat po sa ating lahat. So, sa pagpapatuloy po ng ating Sabat worship, tayo po muna ay kumanta ng songs. Pass Me Not, O Gentle Savior.
So, happy Sabbath po and welcome to our Divine Hour of Worship. So, narito po ang daloy ng ating programa. Ang presenter po natin is si Brother Osborne at ang presider natin, yours truly, Bon Lismar. At ang magbibigay po sa atin ng opening prayer ay si Sister Francisca Dolawen. At ang special song po ay from the Dolawen family. And ang closing prayer po ay si Brother Osborne. So, punta na po tayo sa opening song natin. I Will Sing of Jesus' Love. Let us all pray. Almighty Father, as we continue our Sabbath worship, we ask you to give us wisdom. We ask you to give us the necessary understanding that all the words spoken to us today will be retained in our hearts and in our minds. Continue to bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon mga kapatid, makakarinig po tayo ng special song na ihandog po sa atin ng Dolawen family. Problema. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise
ngayon po ay maririnig na po natin ang mensahe na galing po sa ating presenter. Pasensya po at nawala po ang internet. So, ito na po ang ating message ngayong umaga. Sakti na po. Sorry for the technical issues. So, naririnig na po ba ako? Yes po. Yes po, rinig po. Happy Sabbath po. Very ano naman lang yung title ng topic natin. It's very simple. I hope na madali po natin maintindihan. As matagal na po tayong mga nag-aaral ng Bible and Spirit of Prophecy. Counting ano na lang ito. Counting tawag nito. Digestion. So, ang title po is Knowing God. And ito po ang verse na pinaka-paboritong verse ng lahat ng mga Christians today. Not just Adventism, even our fellow Protestant churches, lalo na sa INC, ito ang pinaka-favorite nilang text. It says here, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So, kaya nga po yung main purpose ng Panginoon kung bakit siya pumunta dito, one of the purposes is kasi ang mundo po natin is filled na with the darkness of the knowledge of the true God. So kaya one of his mission is to reveal the Father to this world. So this is very crucial because sabi dito, this is eternal life. So ibig sabihin, if we know not God and His Son, we may be in eternal ruin. So, next po. So now, with all our understanding and doctrine sometimes contradicting, so sa lahat-lahat ng mga professed Christians dito sa mundo na contradicting yung mga doctrines nila about God and His Son, oftentimes we miss the point. Even in our own congregation, we sometimes miss the point. What does knowing God really mean? So let us proceed. Itong parable po is alam po natin ito dito sa Luke 15. May tatlong parables dito, but I focus on the third one, which is the parable of the lost son.
Yan. The Lost Sons. Ang title ko dito is The Lost Sons. So, dalawa yung sons dito. One is the prodigal and the other yung elder son. So, Luke 15, alam po natin ito na before na i-deliver ng Panginoon itong parable, in Luke chapter 15 verse 1 sabi dito, "Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him." So merong kakaibang aura, kakaibang power itong si Christ na yung mga sinners and the publicans ay naa-attract sa kanya. And the Pharisees and scribes murmured, saying, "This man receiveth sinners and eateth with them." So meron dalawang klaseng tao dito. Meron na drodo kay Christ at merong may mga nag-murmur. At yung mga murmurers, sila pa yung mga religious leaders. Tingnan nyo, hindi siya nag-enter into controversy. Kwento siya ng parable para i-reveal yung mga iniisip ng mga tao. Yung murmur naman, hindi man maririnig yan, di ba? Hindi naririnig yan. But Christ has the power to read the minds of these people. Therefore, yung mga iniisip nila, nagsabi, tawag nito, gustong sagutin ng Panginoon through parable. And he spake this parable unto them, saying, so hindi na natin ibasahin lahat ng parable. Alam po natin yung parable of the prodigal son. Meron king na may dalawang anak. At yung isang anak gusto na niyang kunin yung kanyang parte. He want to live according to his own will. Hindi na siya satisfied sa bahay. Kaya ibinigay ng tatay yung kanyang part. Ayan. So, after na naubos niya yung kanyang kayamanan dun sa pag-enjoy na ng buhay, yung gusto niyang buhay na masarap, naubos niya yun, and then nawalan na rin siya ng friends. So, nag-enter yung gutom na siya, nag-enter siya sa isang trabaho na pinakamababa is to feed the swine. Pero, gutom na siya, hindi naman siya pinapakain. Maybe, yung sahod niya hindi pa dumarating. So, he was forced to eat even yung mga pagkain na ng mga baboy. And then, na-realize niya yung kanyang fully. Sabi dito sa 17, "And when he came to himself, he said, How many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger." So, na-realize niya na the best pa rin na government is the government of his father. But, paano na ngayon? How can he approach his father back? So, how will the father treat him now? So now, even in this position, he does not know how his father would react to him kung babalik siya. Pero wala na siyang choice. He must swallow his pride, uuwi siya sa kanyang father. Maybe, kahit tanggapin na lang siya bilang pinakamababang servant, at least yung pinakamababa na servant doon ay hindi nagugutom, nabibigyan ng atensyon. 18, "I will rise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." So, pero kung question dito, does he know his father, how his father would react? Of course not. Kaya nga, kahit pinakamababang position na rin ang kanyang, ang ibibigay sa kanya, tatanggapin na niya yon. He does not yet know his father. So maybe he knows him by name, he knows him by appearance, but he does not know his spirit. Ayan. "And he rose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him." So, na-imagine ko dito yung surprise ng yung anak. Na-imagine ko, ganito pala ang treatment ng aking ama sa akin na after these things na ginawa ko. "And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
But the father said to his servant, so tingnan nyo dito, hindi na sinagot ng ama ang kanyang anak. Wala ng argument. All he did was to act according to his character. But the father said to his servant, bring forth the best robe. Siguro sobrang ano na nito yung sabi nga dyan is malayo pa yung kanyang anak, malayo pa lang sabi sa SOP, kahit yung siguro yung anak dito is ano na yung countenance niya nagbago na, yung mga damit niya, yung mga siguro yung mga ibang servants hindi na siya ma-recognize, but sabi sa SOP, the father's love cannot fail to recognize even his most erring son. Kahit gaano na yung tawag nito, nangyari sa kanya appearances, hindi siya pwedeng hindi ma-recognize ng kanyang ama dahil sa kanyang pagmamahal sa kanya. The father was waiting for him, and when he saw him, he did not command his servants na salubungin siya. Siya mismo ang sumalubong sa kanyang anak. And then, sabi dito, he brought forth the best robe. Ibinalik yung kanyang damit ng isang anak. Tingnan niyo yung ano dito, di ba yung nung nagkasala yung tao is natanggalan siya ng damit, si Adan at saka Eva. Natanggal yung kanilang damit, ay naging naked sila. Pero ang ginawa ng Panginoon is he slayed a lamb, kinuha yung damit ng lamb at doon ang dinamit sa kay Adam and Eve. So it's the same, yung story doon sa Old Testament, saka yung pattern dito sa parable ng Panginoon is the same pa rin. Yung unang bibigay sa atin is yung damit. Kaya nga, nung na-crucify ang Panginoon, napansin nyo doon is tinanggalan siya ng damit at pinagparte-partehan ng mga sinners. Di ba? And yun nga, napunit yung damit ng Panginoon para pagparte-partehan natin mga sinners. So, and put it, bring forth the best robe and put it on him and put a ring on his hand. So, ano yung ring? Ano yung ring? I believe this is a sign na he is again his son. Nung si Joseph ay nasa Egypt at di ba na-promote siya doon sa position na next kay Pharaoh, binigay ni Pharaoh yung ring kay Joseph. It's also a sign of authority. Kasi yung ring noon is siya yung pagtatak nila sa mga documents. Ibig sabihin, yung authority ni Joseph at yung authority ni Pharaoh binibigay kay Joseph. Kung anong sabihin ni Joseph, yung mga subjects should obey. So dito parang ganun, binabalik yung authority as a son sa kanyang anak. And shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. So lahat-lahat ito yung mga symbols sa nangyari kay Jesus Christ. The fatted calf is the sacrifice of Jesus Christ himself on the cross. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now, the son, the lost son, now has a view of who really God is. So, itong first son na ito, pinipicture na yung kanina, yung first part. Ayan, yun sa Luke chapter 15 verse 1. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. So yung first son dito na yung prodigal son is a picture of the publicans and the sinners na bumabalik kay Kristo, bumabalik sa Panginoon. So now let us go to the next son. Yan. So ito naman, next son, dinedescribe niya yung condition ng mga Pharisees and scribe. Yung dito, yung nagmumurmur kanina dun sa Luke chapter 15 verse 2, and the Pharisees and scribes murmured saying, this man receiveth sinners and eateth with them. So, balik tayo sa parable. Ayan. Yung mga murmurers, sabi dito, yung nung bumalik na yung kanyang kapatid, tapos may pagdating sa bahay, naku, may rejoicing. At nagulat siya, anong nangyayari dito? So tinawag yung isang servant, anong nangyayari? And sinabi ng servant,
bumalik yung ano yung kapatid mo kaya yung tatay mo ganito yung ginawa. Anong nangyari diyan? And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. So both sons dito, they do not know their father. They do not know their father spiritually at in the aspect of spiritualism. They know him only maybe physically. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. So let us focus with this words here. Neither transgressed I at any time thy commandment. Wow. Grabe yung ano niya, yung boast niya na-obey niya lahat yung mga commandments. Pero later on we will see that this profession is a lie. How can he say he has obeyed all the commandments of his father when he cannot even love his brother? He hates his brother. He does not want his brother to come back. Diba? And a lot of Christians today are like this. They profess to know the Bible. They profess to have obeyed the commandments of God, but love for fellow brethren is lacking. Yan. So 30, but as soon as this thy son was come, which had devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Totoo ba yun na thou hast killed for him the fatted calf? Hindi ba yung fatted calf na pinatay is para sa lahat? For the first son and for the second son? Tingnan nyo dito yung ano niya, yung argument niya. Pero the father did not meet argument with argument. Sabi niya dito, and he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. So, sabi ko dito, both sons did not know their father. Both sons now have a chance to know him. And the younger son did first. So, how about us today? Do we know God and His Son? And this is crucial because balik tayo sa key text. This is eternal life, that we might know the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. So let us test ourselves, examine ourselves. For in John 4:8 it says, He that loveth not God knoweth not God. He that loveth not knoweth not God. For God is love. Therefore, all our doctrinal knowledges, even how we know how perfect they are compared to other doctrines, yet we have not love. Our profession to know God is a lie. And we focus so much in the physical identity of the Father and the Son, and we miss the point of who really God is. I'm not saying na mali na aralin natin yung doctrine, halimbawa doon sa one true God na doctrine natin compared to the Trinity and etc. doon sa oneness na principle, and doon sa mga doctrine natin today na yung mga conflicting doctrine natin about Christ, yung may mga doctrine na born sinners, ano pa yung iba? You name it. You name it. But sometimes we miss the point. Knowing God, it is not just His physical description, but it's how it's knowing His heart, how He treat people like us. And meron akong counting kwento dito. It's about Rafi. Ayan, so may picture tayo ng ano dito, Beggar. Counting ano lang to, kwento. Saan di pa ini? Ayan, so meron akong minsan nasa site ako sa mga workers ko sa ilog. Nakikinig sila sa radyo, sa drama. And there were time kasi sa akin nung nag-join ako sa movement natin na even yung listening sa radio is parang
worldly ba? Kasi may nagsabi sa akin na brethren natin na nung nagtutugtog ako sa radyo, Brad, worldly yan yung radio, yan, worldly yan. So, hindi na, may time na hindi na ako nakikinig. Pero hindi ko naman pwedeng pagpigilan yung mga tao kung na nakikinig ng radio. Kasi sa site namin, sa bundok, radio lang ang pwede doon. Wala ang signal eh. Pero yung mga pinapakinggan nilang mga sa radio is recorded. And itong radio program is yung mga nagsusulat ng mga kwento nila ng buhay sa isang yung ano do yung broadcaster dito is yung pangalan is Mang Bianong. Yung program is Mang Bianong. Kung may kwento ka sa buhay, may isusulat mo sa kanya at tapos ikukwento niya dun sa radio. At yung oftentimes yung mga kwento dun is yung mga nakakatawa kaya minsan nagtatawa-tawa sila ang lalakas nung mga hiyawan nila kaya hindi ako lumalapit kung minsan hindi ako nakikinig. Pero there was a time na may kwento na very silent sila, no? Ano kaya nangyari sa mga boys na ito na silent sila ngayon? Nakikinig sa radio. Tapos medyo lumapit ako ng konti. Tapos ito pala yung kwento na pinapakinggan nila. Naging curious ako kasi naging ano sila, naging tawag nito. Sobrang naging serious sila. So medyo nakinig ako sa malayo. Tapos nung nakita ko na medyo maganda yung story, lumapit ako ng lumapit, nakipagkinig na rin ako. So ito yung kwento ni Rafi, sabi niya, Mang Biano, ako po I belong to tawag nito yung broken, yung magulong pamilya. Yung tatay ko is bisyo, lahat ng bisyo. Yung yung nanay ko nagsusugal. Kaya hindi na ako nag-aral. Tapos lagi silang nag-aaway. May time na hindi na kami kumakain. At tapos kung walang makain, pinapagalitan ako na anong ginawa mo? Dapat nagluto ka na. Sabi ko walang maluto. Minsan, inaano ako na umangutang sa kapitbahay. Pero may time na rin na hindi kami pinapautangan kasi hindi man na nagtatrabaho yung tatay ko, sugal, ganun yung ginagawa nila. Hanggang sa isang araw, galit sila sa akin na walang naluto. Kaya as usual, pinagsabihan ako na mangutang sa kapitbahay, pero nahiya na ako ng utang. Kaya ang ginawa ko, naglayas ako. Sabi na si Rafi. Naglayas ako, tapos pumunta ako sa palengke. Doon sa palengke, gutom ako, sabi niya ganun. So, nakita ko yung mga pagkain doon, lalong na ano yung gutom ko, nagising. So, tiningnan ko yung mga nagbebenta, maraming tao, hindi naman tinitingnan yung mga paninda. So, may, siguro, baka pag kumuha ko dito, kaunti lang naman, para maano lang yung gutom ko, hindi naman siguro makikita yan. So, yun ang ginawa niya. So, nagnakaw siya ng pagkain. Tapos, yun, nabusog siya. Tapos, nung kumakain siya, pumunta sa isang gilid na lugar. Ang akala niya, walang nakakita. Meron pala nakakita. Lumapit sa kanya yung taong nakakita. Kaya takot na takot siya. Sabi sa kanya, nakita ko yung ginawa mo. Sabi niya ganun. And then, natakot na siyang bigla. So, nag-ask siya na huwag siya na siyang isumbong. Pero sabi nung lalaki na lumapit sa kanya, gusto ko yung ginawa mo na. Gusto mo magtrabaho sa akin? Kaya nagulat si Rafi. Ha? Maganda ba yung ginagawa ko? Sabi, gusto mo magtrabaho sa akin? Ano po yung trabaho ko? So to make the story short, ito palang lalaki na ito nalambit sa kanya is syndicate ng mga pulubi, mga snatcher ng mga bata. So kinuha siya na nag-work sa kanya at inoffer niya rin na titira na sa kanyang bahay. So ang nangyari dito kay Rafi, first na trabaho niya is naging beggar. Siya, marami pala silang mga bata na ganyan yung ginagawa. Tapos yung mga collection nila ibinibigay doon sa kanilang boss. Hanggang sa nung tumagal, ayaw niya ang umuwi sa kanyang bahay. Nakahanap na siya ng kapamilya niya, nakahanap na siya na hindi siya magugutom. So hanggang naging na siya, medyo mag-teenager na siya. Tapos ginawa siyang dahil maganda yung performance niya, ginawa siyang parang right hand ng may-ari. Siya na ang taga-subaybay doon sa mga beggars, saka kasama niya mga snatchers. Pero isang gabi, nakita niyang hindi siya makatulog na isang gabi, nakita niya yung boss niya na nagbibilang ng maraming pera. Tapos, naku, ang dami pa ng pera nito. Tapos naisip niya na ganun na,
parang unfair. Kami na naghihirap, halos pagkain lang namin yung ano namin, sahod namin, tapos yung mga sobra-sobra kinukuha ng boss namin, parang napaka-unfair nito. So, sinundan niya yung movement ng kanyang boss, nakita niya kung saan itinago yung pera at doon siya nag-isip na magkaroon ng chance na nanakawin niya yung pera. Sabi niya sa isip niya, pag nakuha ko itong pera nito, pwede na akong mamuhay ng mapayapa, lalayo ako isang hindi kilalang lugar, and mabubuhay na ako ng masaya. So, ganun yung kwan ni Rafi. Tapos, yun yung ginawa niya. Kaya lang, gising pala yung matanda, yung boss niya. Pagkakuha ng pera, tumakbo siya, hinabol ng may-ari, pinapahinto pero ayaw huminto, kaya tumakbo siya at binaril siya. And unluckily, natamaan siya. Pero hindi naman yung tama na mamamatay na siya. Nakatakbo pa rin siya hanggang sa naubusan siya ng dugo at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, oh, dali. Pagkagising niya, merong matanda na nag-aalaga sa kanya sa bahay. Sa ospital ata ito, pero itong picture kasi nito kinuha ko na lang sa binisita ko na matanda. And inalagaan siya at kinuha siya doon sa kanilang bahay at inalagaan doon. Yung matanda ito, meron siyang anak na, apo na babae na maliit. Ayan, tapos nung medyo malakas na siya, inalagaan siya nitong matanda na to. Tapos nung malakas na siya, yung bag na may lamang pera na dala-dala nung si Rafi, ibinabalik na itong bata. Rafi, meron ka palang bag dito na ito na ibinabalik ko na sa iyo, sabi nitong little girl. Tapos sabi ni Rafi, ha? Binuksan niyo ba yung bag ko? Sabi, oo, binuksan ko. Eh di nakita niyo yung laman niya? Oo, nakita ko. Kasi binubuksan ko kasi titingnan ko sana yung identity mo para masabi namin sa pamilya mo. Kasi nakita ka namin na nahando sa daan, wala ka ng malay, may dugo ka, may tama ka ng baril. Kaya binuksan namin para makakita sana kami ng identity mo. Tapos sabi yung girl, bakit ba? Saan mo ba kinuha itong pera na to? Eh, hindi makasagot si Rafi kasi ninakaw nga niya yun. And then, kanino kayo kumuha ng pangbayad ko sa ospital? Sabi ni Rafi. Eh, meron naman akong counting ipon, kaya yung counting ipon ko na yun na ang pinangbayad namin sa ospital. Eh, bakit di kayo kumuha dito sa bag? May pera man dito, sabi ni Rafi. Hindi kasi hindi naman namin alam yan kung kanino yung pera na yan. And the fact na tumatakbo ka at saka duguan ka, ayun, hindi namin alam kung saan yan. Saan ba galing yan? Sabi kay Rafi. Hindi makasagot si Rafi. Pero bigla siyang na-amaze si Rafi ba na may tao na ganun pala, na very poor, sa poor family sila, maglula na inalagaan siya. Tapos, meron palang ganitong mga tao na kayang mag-sacrifice ng sarili nilang pera. Tapos, yun na, nung kakain sila, nag-pray itong batang ito, mag-pray tayo bago tayong kumain. Tapos nakita niya na nag-worship pala yung dalawang mag-ina. Tapos, sabi nung nanay sa kay Rafi, itong kasing anak ko ito na mabait, galing sa abroad yan. Kaya lang, wala na siyang nanay at tatay, mag-isa na rin ako. Hindi siya, iniisip kasi ako, kaya umuwi siya, bumili siya ng tricycle. Yung babae yun pero nagta-tricycle, nagpapasada nung gabi na yun nung nakita si Rafi. Yun na lang ang pinagkakikitaan niya para mabuhay kaming mag-ina, tricycle. Sabi nga, biglang na-amaze si Rafi na meron palang ganung pamilya na nagmamahalan tsaka nagwo-worship. Hindi nga niya alam yung worship Hindi niya alam yung pangalan na Jesus. Dito niya nalaman yung Jesus na name dito sa mag-inang ito. At sabi niya sa sarili niya, naku, ang bait-bait naman itong dalawang ito. Delikado pag natuntun ako ng sindikato dito sa bahay nila, baka madamay pa sila. So, in short, magpapaalam na siya para hindi sila madamay. Ayun, umalis si Rafi. And then, pagkalis niya,
nasundan siya ng syndicate, nasundan siya ng kanyang boss. So ayan, kinuha ko na lang na picture ito. So kinuha yung pera niya, nagmamakaawa si Rapi na ibabalik na yung pera, hindi naman yan na bawasan yung pera, ibabalik ko na sa iyo. Huwag niyo na akong patayin. Pero ayaw maawa nitong boss, kinuha siya sa isang liblib na lugar na ano siya, bangin ba? Tapos meron kang dalawang opsyon. Alam niyo yung Russian roulette na yung baril na lalagyan lang ng isang bala, 38, tapos ano yan, iikutin yan. Kung tatama yung bala dun sa gatilyo at babarilin ka, mamamatay si Rapi. So ganun ang ginawa sa kanya, pinaglaruan siya. Kung hindi ka mamamatay ng bala, itutulak na lang kita dito sa bangin, ano naman siya, nakapusas naman siya, mamamatay siya dun na mag-isa. So nangyari, swerte si Rafi, unang putok, hindi pumutok. 3 beses, hindi pa rin pumutok. So, swerte ka, sabi ng boss. Kaya, hindi ka mamatay sa baril, itinulak na lang si Rafi, nagpliplit siya, nag-iiyak-iyak siya, pero walang awa itong boss niya. So, yun nga, itinulak si Rafi, tapos, sa lalim nung pinagkatulak sa kanya, nakapagsigaw pa ata siya ng mga 3 beses na humihingi ng tulong hanggang nawalan na ulit siya ng malay. And then, nagising sa ulit sa hospital, kasama na niya ang kanyang nanay at tatay na umiiyak sa kanya. Parang reunion ba? And then, alam niyo ba na nung nakita niya ang kanyang nanay at tatay, bigla siyang natat, sabi niya sa nanay niya, hinahanap niyo pa pala ako? Akala ko wala na akong salbi sa inyo. And then yung nanay at tatay, nung nawala pala siya, hinahanap-hanap siya. Tapos ngayong nakita na siya, si Rapi ba is biglang sabi niya sa kwento, Mang Bianong, hindi ko alam ang Panginoon. First time ko na mapakinggan siya doon sa Mag-ina. Pero nung pangalawang beses na ito na nasave yung buhay ko, naniniwala na ako na may Panginoon. At sabi niya, alam niyo ba, Kuya Bianong, na hindi ako marunong mag-pray. Hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Pero that time, nung nakita ko yung mama ko at tatay ko, tapos safe ako na hindi ako namatay, bigla akong lumuhod at nag-pray na umiiyak. Sabi ko, Panginoon, paano mo nagawa sa akin to? Deserve ko naman yung mamatay. Kung merong talagang Panginoon at ginawa mo sa akin to, grabe ka naman na magmahal ng isang tulad ko na makasalanan. So, here's a man na he does not know God doctrinally, but he experienced the grace of God through dun sa dalawang mag-ina. Pangalawa, hindi na niya alam kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital. Hindi na niya alam. But he believed na paraan ng Panginoon yun para mamulat sa kanyang isipan na merong Diyos na nag-aalaga sa kahit sinumang kahit gaano pa kasinful ang buhay mo, merong nagmamahal sa iyo na Panginoon na naghihintay lang na ma-realize mo na meron siya. So sabi niya doon, umiiyak siya na nagpre-pray. Minsan nga pag nagpray ako, yung parang walang ganoon na power dito. Yung prayer ni Rafi, prayer is even a gift from God. How he uttered his prayer, he does not know. Pero ang unang sinabi niya, siya yung all thanksgiving, and then he asked for forgiveness sa Panginoon. And the first step that he did was, nung gumaling na siya, una is nasumbong yung pinahuli yung boss niya at nabilanggo siya. And pangalawa, hinanap niya yung dalawang mag-ina. Ayan yung pag-pray niya. Hinanap niya yung mag-ina. Tapos ipinakilala yung parents niya doon sa mag-ina. And from that time, na-convert si Rapi and his whole
family, bigla na silang naniwala sa Panginoon. Yan. I don't know the religion ng ni Rafi kasi hindi sinabi, pero I believe na he's not a Sabbath keeper. Kasi parang Sunday keeper yung nakatagpo sa kanya. And sabi ko sa sarili ko, ito palang picture na ito na ginamit ko is picture nung isang matanda na kamamatay lang nung asawa niya. Na-amaze kasi ako sa story ng matanda na to kaya kinuhanan ko ng picture. Nag-attend ako sa funeral niya dahil sa very poor sila. Yan yung bahay nila, oh. Bigla akong naluha. Nung kaunti lang yung tao, mga wala pa atang 20 yung nag-attend sa funeral. Tapos yung patay dito inilagay dito sa kinatatayuan ko kasi hindi magkasya doon sa loob pag may mga bisita. Kaya diyan na lang nilagyan tapos nilagyan ng bubong. Ganito kahirap yung buhay ng matanda. Tapos halos mga 20 lang ata yung tao tapos all average age is mga 60. Ako atang isang pinakabata doon. Tsaka ito yung puro matatanda lang and bigla naku grabe naman yung anong nangyari dito na wala man lang mag-attend sa funeral ng isang Tapos nalaman ko yung dahilan kung bakit namatay yung asawa nito. 80 years old na po siya. 80 years old din yung asawa niya. Etong mag-asawang ito, wala silang anak. Second nuptial ito, pero yung matanda may anak siya sa iba, ng unang asawa. Pero nung nag-asawa na sila, wala na silang anak. And then, ang kwento ng matanda na to sa akin, kasi in-interview ko siya. Ayan yung, hindi natin pakinggan. Ayan yung interview ko. Ito yung bahay nila. Tingnan natin yung niya, yung loob. Bakit nga katayan? Ayan. Tingnan natin yung loob ng bahay. Ganyan, oh. So, kung nagluluto yung yan yung lutuan nila, yung lutuan nila. Ayan. So, may ensure ako na din sa kanya. Ayan. Ayan. So, na-intrigue, bigla akong nagkaano sa nila kasi itong kasi alam ko itong dalawang ito na nung nag-asawa na sila, yung asawa niyang lalaki, dating basagulero yan. Lagi kong nakikita na nakikipag-away sa plaza. Maglasing sila. Maliit ako noon. Pero nung nag-asawa na yun, biglang nagbago yun. Tapos lagi silang magkasama kaya parang ginagamit ba na pangantya o byword sa mga tao doon na para doon kasi sa amin kung kung may barkada ka, kinakantsawan ka kung laging yung asawa pina-priority parang ganun. Pero itong matanda na to buot nang nag-asawa na sila na ang laging magkasama, parang mas priority na niya kaysa doon sa barkada. So yun lang ang alam ko hanggang diyan sa kanyang libing. Pero nung pumunta ako diyan, nung nakita ko itong bahay nila, grabe natouch ako kasi ganito rin yung bahay namin noon. And then, nung pinakinggan ko yung love story nila, ang ganda. Ang ganda, walang iwanan talaga. And then, yung dahilan pala ng pagkamatay ng lalaki is, sabi nito sa kwento niya, tinanong ako kung meron pa akong gamot kasi nahihilo ako, meron akong gamot na panghilo. Meron ka pa bang gamot? Sabi daw niya, meron pero dalawa na lang, sabi daw nitong ni Lola. Dalawa na lang. Yun lang ang nila. Tapos meron akong 300 dito, sabi daw nung asawa niya. Ano yung 300 na yan? Pag bumili ka ng gamot ko, pamasahe mo yung 100, ang mahal na ng diesel, tapos yung 200 hindi magkasya na ibibili mo. Ganun daw yung argument nila. Sabi niya sa akin, hindi ko akalain, anak, na pumunta pala siya sa bayan na bumili ng gamot. Siguro dahil kulang yung pera niya, hindi na siya sumakay, naglakad na lang siya. Imagine, napakainit ngayon dito. Kasi ito lang, lately lang ito, napakainit dito. Naglakad siya papunta sa isang bayan. Nung wala doon yung gamot, bumunta ulit sa ibang bayan. Hapon na ata nung umuwi siya, na mayroong tricycle na nakakita sa kanya sa gitna ng daan pa uwi, na sinakay siya sa tricycle. Pero pagdating sa bahay, bigla lang siyang nahilo, na-heat stroke siya. Sabi ni matanda, hindi ko naman siya sinabi na pupunta na bibili. Bakit kasi pumunta siya?
And then, ayan. Kaya nung nailibing na siya, bumalik ako sa kinaumagahan yun, nagkwentuhan pa rin kami. And then sabi ko sa sarili ko, kasi itong anak niya na to, sabi ko sa babait na bata na to, first na pumunta ako, nagluluto yan doon sa tapos pagbalik ko, nandyan pa rin siya. Nak, buti naman at at mapagtiyagaan mo si Lula na bantayan siya. Oo, sir, sabi sa akin. Wala naman kasing iba. So paano na to? Paano ka natitira dito, nanay? Yun nga ang iniisip ko, anak, kasi ayaw kong umalis sa bahay na to. Gusto ko na dito na rin ako mamatay. Kaya lang mag-aaral na itong bata na ito, wala nang mababantay sa akin. So wala akong choice kundi pupunta ako sa anak ko na nag-aaya sa akin sa ibang lugar. Pero alam mo ba na, kung pwede lang, hindi ko iwan itong bahay na to. Kasi dito na yung memorable na place para sa akin. Sabi ko sa kanya, Nay, pwede nating ayusin itong bahay mo kahit tutulong ako sa dingding niya para hindi papasok yung ulan pag umulan. Anong ginagawa niyo pag umulan? Wala, yung asawa ko, kung saan galing yung hangin, nilalagyan ng cellophane para hindi makapasok yung ulan. Nakakaraos naman kami. But alam niyo ba yung napansin ko dito? Wala man siyang murmuring, masaya siya sa kanyang kinaroroonan na bahay. Ayaw nga niya iwan eh. And what makes this home so special to him? What makes this home special to him? Di ba yung pagmamahal? Sabi nga sa Lawikain, aanihin mo yung yung palasyo kung nakatira ay kwago. Mas mabuti pa yung kubo na nakatira ay tao. And di ba yung promise sa atin ng Panginoon is He's preparing for us golden mansions. Golden. So literal kaya yung na golden? Para kay nanay, ito na yung more precious than gold na tirahan niya. Kahit nga hindi maayos, sabi niya sa akin, paano ko anak iiwan itong bahay na to? How can I leave this home? How can I leave this home? There's no place better than this home. Sabi niya sa akin. Bigla akong naiyak ako, sabi ko sa sarili ko. Ang dami kong sasakyan, hindi man lang akong nagkaroon ng chance na maisakay ang asawa niya. Ang daming sasakyan sa amin lugar, wala man lang nagmalasakin na sinakay siya. Parang ganun yung naisip ko. Hindi ko alam kung sinadya talagang ayaw sumakay. So, now, yun yung ko. So, yun lang naman ay yung nakita ko na lesson. Kasi nung pumunta ako dyan, na i-comfort sana siya. Hindi ko kailangan i-comfort eh. Siya ang nagkwento sa akin at yung i-share ko sana about Christ, siya ang nag-share sa akin. Mas na-realize ko na itong bahay na to ay may nakaukit na message ang Panginoon sa atin. Wala man lang, kahit yun nga, sabihin na natin hindi man sila magaling sa doctrine, but the way they live, parang nire-reflect nila ang yung family sa langit. And I can say na sa lahat ng Adventist na na-meet ko na, there's no such family like this not even in Adventism. Not even in my home. Yung batang ito, tinanong ko siya, kilala mo ba ka anak? Sabi ko sa kanya. Sa abayan namin kasi maliit lang na baryo yan. Kilala ako dyan. Kilala ako dyan kasi dati sa plaza kami nagmamanage sa mga programs. Lalong na nasa pa ako sa munisipyo. Sabi niya sa akin, Uncle, hindi ko kayo kilala. Sabi niya, ha? Hindi ka ba lumalabas sa plaza kung may program dyan? Hindi po. O anong ginagawa mo? Dito lang sa bahay, kung may trabaho sa bukid, pumupunta kami, nagtatanim, nag-harvest, tapos dito na naman ulit sa bahay. Yung tatay ko kasi is farmer, may mga alaga siya, yun lang, trabaho lang. Nako, sabi ko ganun. Nandito na pala yung prino-promote natin ng country living. And tama nga, yung character pala ng mga ordinary people is
napaka-ano siya, yung mga characters nila, napakaganda. Dito ko nakikita yung golden character na sinasabi natin. And dito ko rin nakita yung picture ng golden mansions. Yung golden mansions pala, yung golden house na prepare sa atin ng Panginoon. Kay nanay, kahit hindi gold yan, kasi yung parang sa kanya, ito na yun. Kasi what makes the home so rich is the love of Christ dwelling therein. Yan, so, eto, may pinicture ako na ano to, hulaan nyo to. Ay, nasa taas pala yung, yung title na. This is crude oil. Sabi nila is black gold. Di ba yan yung issue ngayon? Di ba yan yung crisis ngayon tungkol sa crudo, sa oil? Di ba? And I don't know if it is a coincidence kasi in our spiritual life, ito rin ang issue sa last days. Kung sino ang may oil. Di ba? Sabi niya. So, nung time na biglang tumaas yung crudo, meron na akong yung gasoline station dito. Grabe yung pag-imbak ng mga tao ng mga crudo. Iniisip nila na yun, basta grabe yung naggalon-galon na nanguha ng crudo para i-save, mag-save sila for the future use. And we have end time parallel sa last days issue about oil. So yung story ng woman doon sa Sarefat, alam po natin yun. Yun ang pinuntahan ni Elijah. Na yung natitira na lang sa kanya is, sa 12 is, humihingi si Elijah ng pagkain water sa pagkain. Tapos sabi ng woman, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal. Handful, maliit na lang na meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. So meron siya pang extra little oil and a handful of meal. Di ba sa last days, yung pinapakain ng Panginoon sa atin is eat the little book. Eat the little book. And sa parable of the 10 virgins is kailangan natin ng reserve oil. So, yun nga, ang nangyari nga doon, alam natin yung kwento doon na sabi ni Elijah, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first and bring it to me, and after make for thee and for thy son. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Ang nakapagtataka dito, si Elijah was sent not unto any widow in Israel, but to a widow in Sarepta. It is not an Israelite nation. He's not an Israelite. Gaya nung yung kwento ko kanina, gaya yung yung bahay na pinuntahan ko kanina na they are not, hindi man yan mga Seventh-day Adventists. And I'm glad na nakapunta ko sa bahay na ito. So maybe it's a providence na hindi ako nakapunta sa camp meeting para ma-experience ko yung experience ditong bahay na to. Pero pupunta talaga ako sa camp meeting. Pero sa Palawan. Pero hindi ko nakwento kung bakit. But I'm glad na na-meet ko itong mga pamilya na to. Ayan, so so 14, for thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. So, ayan, may application din yan sa atin doon sa parable of the 10 virgins, parable of the 10 virgins. Kung sino lang ang may oil reserve, sila lang ang sasalubong sa Panginoon. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So, they that were foolish, they have the Bible, we have the truth. But it's not enough that we have the truth. That truth must transform us
into the likeness of Christ. We must have the oil of grace in our hearts. Di ba? Kaya sabi kanina ni Sister Ninalyn na bakit nag-away-away yung church? Wala eh, pataasan tayo eh, pataasan. The doctrine that we know only lift us up. Imbes na yung doctrine na alam natin is i-humble us to the dust, nagiging proud tayo sa marami nating alam. Like the Pharisees and the scribes, we murmur. But the wise took oil in their vessels with their lamps. This is the big factor kung sino sa huling araw ang merong reserve na krudo. Siya lang ang makakatakbo sa daan. Diba? So, it's, I'm ano, ayan. Di ba sa counsel din sa Revelation is gold tried in the fire to buy? Mm-hmm. And tingnan nyo yung tingnan nyo yung color ng diesel, gold din. Although tinatawag ito na black gold kasi yung diesel, black pa siya pag kinuha, pero pag na-purify na yan, yung kulay niya nagiging gold din. And alam natin na itong mga diesel na ito, gasoline diesel, is a byproduct ng mga unang mga namatay na mga living things ng flood ni Noah na nabaon sa lupa na transform sila into oil. Reserved for our last days. So yan, I don't know kung meron ba akong sasabihin. Yan, ito lang. To end, sabi dito sa Spirit of Prophecy, when the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Sinful thoughts are put away, evil deeds are renounced, love, humility, and peace take the place of anger, envy, and strife. Joy takes the place of sadness, and the countenance reflects the light of heaven. How I wish na makita ko si Rafi, kasi nung kwento ni Rafi yung kwento niya, yung transformation niya, matanda na siya, sabi niya, sinulat ko na ito, Brother Bianong, matanda na ako, patay na yung mga parents ko, hindi na ako nahiya na ikwento, kasi nakakaya man kasi na ikwento ko, nabuhay pa sila, parang ganun pa. So kinakwento ko ito, nasa ano na ako, sa mga 70s na yung edad niya, si Rafi, yung kwento natin kanina. Nung kwininto niya yung pagbabago sa kanyang buhay. And I wish na makita ko sana siya. Maybe I can learn more from him than he can learn from me as a Seventh-day Adventist. Because yung mga experience nila is iba kaysa yung experience natin. So, no one sees the hand that lifts the burden or beholds the light descend from the courts above. The blessing comes when by faith the soul surrenders itself to God. So, dalawang tawag nito, dalawang senaryo lang na naramdam, parang tumatawag dito. Yung nangyari kay Rafi ba? Tawag natin ako. Yung unang pagka-save niya ba, dalawang beses siyang na-save. At doon, na-realize niya na meron talagang Panginoon, and at that moment, he surrenders himself to God. Then that power which no human eye can see creates a new being in the image of God. Alam niyo ba na because I was very emotional nung nandito ako sa libing nung matanda dito, na binigyan, I asked, ako na mismo ang nag-volunteer na magsalita. Sabi ko sa kanila, di ba we are professed Christians? And alam nyo ba na how we deal yung mga simple people is yun ang tinitingnan ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of these my brothers, you did it unto me. Sabi ko sa mga present doon, and natutuwa ako na nandito kayo. Alam ko na self-sacrifice yan. Wala man maibabalik sa atin tong pamilya na to na kapalit nung pag-attend nyo sa kanilang And alam niyo ba na grabe yung nila, grabe yung doon lang ako nakakita rin ng audience na nung nagsasalita ako, grabe yung pakikinig nila, grabe parang sila, walang imik. Walang oo nga. Maganon sila, oo nga, Ayan, so wala na ata akong masasabi.
And I hope na nakita natin yung ano dito, nakita natin yung message dito, yung knowing God. So I'm not saying na hindi natin kailangan alarin yung doctrine. Ang kailangan natin talagang malaman sa Panginoon is yung experience, yung kanyang grasya sa atin. That is more powerful than any sermon. So the life story of yung mga sinabi ko kanina na stories, parang isa sa pinaka-powerful na sermon sa akin na yun na baon-baon ko ngayon in my journey as a Christian. And I hope maranasan din natin sana yan. So, may time pa ba ako? Wala na. Ayan, so tapos na po yung kwento ko. Ay sana po na ano lang kasi ako na magsalita. Hindi ako kasi ano sa Tagalog. Kaya nauutal ako. But I hope na na-deliver ko naman. Simple lang naman yung message. I hope na na-bless kayo. Knowing God, may I repeat, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. May God bless us all. Happy Sabbath. So maraming salamat, Brother Osborne, sa ating mensahe at sa kwento. So tunay nga mga kapatid na hindi tayo i-fail ng Panginoon kahit gaano man tayo kababa sa estado ng buhay at sa espiritual na buhay. Even if we are lost, gaya nga ni Rafi kanina na hindi alam ang Panginoon dati, pero siya ay nagbago. Gaya nga ng parents niya na hindi nawala ang pagmamahal nila sa anak nila. Kaya mga kapatid, kailangan rin natin na gawin ang obligasyon natin sa ating Ama nang makilala natin siya ng tunay at maaari rin ang tayo ay maging ilaw sa iba gaya ng mag-ina sa kwento. At hindi mawawalang saysay ang sakripisyo ni Jesus para sa atin na siyang binigay ang sarili niyang buhay upang tayo ay mabigyan ng pagkakataon na mabago. So, kaya mga kapatid, narito ang mga tanong. Do we truly know God? Kilala na ba natin siya ng lubusan? Do we have enough oil for our spiritual fire? Sa tagal nating nananampalataya, nasaan ang Panginoon? Nasa puso na ba natin siya? So let us ponder these questions this Sabbath day. And as we sing the closing song, and to those who are with physical church, you may give your tithes and offerings while singing our closing song. Ulitin ko po, sa mga nasa mga simbahan po nila, maaari ninyong ibigay ang mga tithes and offerings nyo habang inaawit natin ang ating closing song. So, ang ating awitin, ang ating closing song na pinamagatang Nearer My God to Thee.
Let us pray. Lord, thank you for the message. It's simple and so true. Help us, Lord, with our blindness, Lord. Sometimes we focus on the we focus not on the weightier things of your gospel, which is compassion, love to the poor, especially the least. So, ngayong araw na po to, sana po sana pakinggan po namin na message mo is malaking bagay sana to that we may attain to the fullness na gusto mong marating namin. That we may reflect your image and magliliwanag na yung glory mo sa mundong ito. And then you'll come to gather your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isabat po. Happy Sabbath, kapatid. Salamat. Isabat. All right, that ends our worship service this morning. We'd like to invite the kids to join me at 1 p.m. for our Bible class for primary level, to be followed by alas 5 na po ang kasunod na programa natin online sa ating pong Closing the Sabbath worship. God bless. Thank you, the Lawen family, for taking charge of our services this morning. Happy Sabbath, everyone.